dear beloved, Boss Mike, Cervera. Eto na nga, breaking news, lumutang si Martin Romualdez sa ICI. At syempre mga kababayan ko, issue na naman yan. Sapagkat mga kababayan, isa nga lang yan mga kababayan, kahit ano pang pag-attend, kahit pang anong gawin ni Martin magtutuwad sa ICI, wala rin ho yan eh. Oo, wala, magdadahilan lang, ganoon. Magsisinungaling lang sa madaling salita. Mga kababayan, ang pinakamainam at pinaka mas epektibo para mapaniwala ang mga Pilipino na itong si Romualdez ay walang kasalanan, palutangin si Saldico. Yun yun eh, pinaka the best mga kababayan ko. Palutangin si Saldico nang sa ganoon ay malaman na natin ang katotohanan, kasi si Saldico ang susi ng lahat. Kung sino-sino ang mga sangkot, kung sino-sino ang mga magnanakaw sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong. Wala na hong iba. Diba? Yun po yan. At saka eto pa, shoutout po sa inyong lahat. Eto nga, paglutang niya mga kababayan, kita nyo naman. Pagdating nung nag-i-interview, hindi ko lang makita nyo mga kababayan, kasi nga nasa labas kami ni Jen Angeles. Nagtatrabaho kami. Nagde-deliver kami ng mga order ng aming mumuntig negosyo. So ngayon mga kababayan ko, maaari siguro mamaya pag-uwi gawan natin ng reaksyon nito doon sa video mga kababayan na pinalabas ng media. Marami, ibang anggulo kasi iba-ibang mga cameraman. Mga kababayan ko, doon nyo maririnig at mapagtatanto yung sasabihin ko na oo nga mga kababayan, nung tinatanong si Martin Romualdez, mga kababayan, patungkol kay Saldico, hindi makaimik, hindi makapagsalita. Yun mga kababayan ko, alam nyo na yun. Bakit kapag dating kay Saldico hindi makapagsalita at hindi makasagot si Martin Romualdez? Yan mga kababayan ko, sinasabi ko sa inyo, walang iba na maaaring maging solusyon para malinis ang pangalan niya. Kaso nga mga kababayan, bubwit mga kababayan, etong si Martin pigil mismo. Yan mga kababayan si Martin Romualdez mismo ang pumipigil kay Saldico para umuwi rito. Yon, nampating. Anong klase yan? Bakit pinipigilan kung wala naman palang kasalanan? Yun. Isipin nyo ho yan. Di ba? Ang tanong, ulitin ko para maliwanag sa lahat. Bakit pinipigilan ni Martin Romualdez ang pag-uwi ni Saldico? Samantalang nung nakaraan, nauna na ngang sinabi ni Saldico na uuwi na siya. Pero kita nyo naman, sukdulan na mag-resign bilang congressman, etong si Saldico ginawa na para lang hindi siya mapauwi. Grabe, di ba? So isipin nyo maigan, bakit kaya? Samantalang yung iba nakikipagpatayan maging congressman lang, di ba? Isipin nyo ho yan. Yung iba ho nakikipagpatayan para maging congressman. Tapos eto, abay sinurrender, isinuko yung pagiging congressman, wag lang umuwi ng Pilipinas. Katwiran, wala daw pwedeng gumabot sa sakit niya. Pero mga kababayan, eto ang sinasabi ni Saldico na bata ni Romualdez. Eto mga kababayan ko, walang makakasagamot, kulang ng mga kagamitan ang Pilipinas para gamutin ang sakit ko. Di ba yan ang sinasabi? Ang tanong ko sa inyo, meron na bang nilabas na kung ano talaga yung sakit ni Saldico? Sige nga, meron na ba nilabas na eto ang sakit ko,
Oo, hindi po pwedeng gamutin diyan kasi oo, mas ano pa, mas malala pa sa cancer, ganyan, oh. Mas malala pa sa cancer ang sakit ko. Ngayon lang ito, na-discover tong sakit ko na to. O anumang oras, anumang pagkakataon ay pwede kong ikamatay na ito. Ganon, di ba, mga kababayan ko? Wala naman ganon eh. Hanggang ngayon, wala pang nilalabas kung ano talaga sakit ni Saldi ko. Puro lang sinasabi, hindi ka Pilipinas ang sakit ko. Di ba? Sipin nyo maigi yan. Wag nga tayong rito, magbulahan. Kung tayo talaga anti sa korupsyon, anti-corruption tayo. Lahat walang pipiliin. Maging kakampi natin. Ganoon, mga kababayan ko. Di ba? Hindi na kayo naawa sa bansang ito. Di ba? Tama, mali. Kung kayo talagang galit sa kurakot, wala kayong sisinuhin kahit kakampi nyo, kahit kamag-anak nyo parang si Pangulong Bongbong. Di ba? Huwag kayong maging asal, taong kanal. Ano yung taong kanal? Huwag kayong maging asal DDS dahil kakampi. Dahil nga kakampi, mga kababayan, kailangan ipagtanggol kahit mali yan. Diba? Ganun ho yung mga DDS eh. Kahit mali na ho, pinagtatanggol pa eh. Di kung ganun din lang, at tayo, hindi naman natin kailangan magpakadalubhasa para masense, maramdaman na talagang may magnanakaw, diba? Na talagang niloloko tayo. Wala tayong pagkakaiba sa mga DDS. Ganun na rin tayo sa kanila. Diba? Hindi porke, paano yan di magiging na rin tayo, magiging naratibo na rin tayo ng DDS. Hindi. Ang naratibo ng DDS, sarado yan. Kita nyo, hindi tumitingin sa malawak na katwiran. Tayo ho, mga kababayan, doon lang tayo sa tama. Sabi ko nga, pag tama, tama. Pagka mali, mali. Kahit sino ka pa. Diba? Ibig nyo ba sabihin, kahit mali, sasabihin ng iba, hindi pa napapatunayan. Alam nyo, may mga pagkakataon na hindi na natin kailangan ng patunay eh. Sa inyo pa lang na pagkakaunawa, sa inyo pa lang na talino na gamitin ninyo, malalaman nyo na magnanakaw yung isang tao eh. Di ba? Yan yun, mga kababayan. Huwag nyong gagamitin. Hindi pa napapatunayan. Gamitin nyo utak nyo para malaman nyo. Kaya sa inyo pa lang, malalaman nyo na. Tama? Diba? Ngayon, mga kababayan ko, sa paglutang, ito ang problema eh. Lumutang. So, hindi natin malalaman kung ano yung naging pulong, hearing, pag-uusap sa pagitan ng kinatawan ng ICI at ni Martin Romualdez, So hindi tayo makakapagbigay basta-basta ng opinion, pananaw kasi mga kababayan ko, ayun. Oo nga di ba? Naka-privado, private ho yung pag-uusap eh. So ang hirap, di ba? So ang mangyayari niyan, magbibigay na lang tayo ng ating kuro-kuro, magbibigay na lang tayo ng mga assumption natin, ng mga kung ano man yung ating mga magiging opinion sa nangyayari. Ganun na lang. Kaya nga ho, mga kababayan, may nananawagan na ho na sana daw Mr. President, Pangulong Bongbong Marcos, baka pwede paki-livestream na ho yung sinasagawang hearing dyan po sa ICI para malaman ho ng tao kung ano nangyayari. Ako sang-ayon ho ako doon. Sang-ayon ho ako doon na dapat talagang isa publiko yan. I-livestream yung nangyayari na yan sa ICI, Wag na natin itago. Para mas masaya. Alam agad ng tao kung ano yung papanigan nila. Di ba? Syempre yung mga DDS, ano pa aasahan mo sa kanila, mga kababayan ko? Wala kang aasahan sa mga yan.
Oo, sarado nga isip ng mga yan eh. Oo, teka muna. Oo. Bago ang lahat, kokonti pa lang yung nagla-like, mga kababayan ko. Oo, magdadalawang 1,000 na pala tayo, tapos kokonti pa lang yung like ko. Mga kababayan ko, oo, sige na, paki-like naman ho yung ating ating live, oo, at paki-share na rin sa mga taong taong kanal. So eto na mga kababayan ko. Oo, isang taong kanal, oo, taong kanal. Isang taong kanal, oo, isang DDS vlogger. Kung natandaan po ninyo, natandaan niyo po ba yung yung vlogger na nag-post ng headshot tapos may arrow na nakaturo sa ulo ni Pangulo? Nako mga kababayan, eto na. Eto na mga kababayan ko. Yung pamilya daw hunon, di umano. Oo, eto may nagchika lang May nagchika ho. Yung pamilya ho, mga kababayan, nung vlogger, vlogger na nag-post ng headshot, abay mga kababayan humihingi ng tulong, sa opisina ni BP Sara. Nako, mga kababayan, kita nyo, eto sa sobrang diehard niyan, sa sobrang pagtatanggol sa mga Duterte, eto ang tinamo mga kababayan ko. Alam nyo ba kung ano? Nako, Dinedma ho ni Sara Duterte. Oo. Etong vlogger na nagtatanggol sa kanila, mga kababayan ko. Kawawa naman. Sa bagay, utu-utu naman yung mga taong kanal na yan, kaya wala tayong magagawa. Oo, yan ang napapala talaga ng mga utu-utu Hindi nila nalalaman na ginagamit lang sila ni Sara. Aminin. 'Di ba? Grabe mga kababayan ko, matapos ang pagtatanggol, halos yung buhay itaya para sa mga Duterte. Eto ang kapalit. Dededmahin ka lang pala, mga kababayan, Dededmahin ka lang pala ng ni Sara. Humingi ho yung pamilya Humingi yung pamilya sa opisina ni Sara Duterte ng tulong. Wala ho, mga kababayan. Nadanganga. Oo. Nako, grabe. Kawawa naman, Kawawa naman. Etong mga ito, tignan nyo ho, Eto pa, mga kababayan ko. Alam nyo po ba, eto. Alam nyo po ba, hindi lang ho yan, yung vlogger na nag-post ng headshot, ang ngayon namomroblema. Alam nyo po ba itong mga kasama nilang mga nakaitim na nanggulo sa Mendiola? Eto ang mga nanggulo sa Mendiola. Nako mga kababayan, imbis tulungan ng mga Duterte, mga ibang grupo pa, mga ibang grupo pa ang gumagawa ng kaparaanan para matulungan sila. Halaka, diba? Nako, kayo talaga mga Duterte. Bakit naman kahit papano sana? Biruin ninyo mga kababayan, mayroon hong ayon sa ating bobwit, isang grupo po ang umiikot po ngayon diyan sa may Boracay. Boracay ho. Oo. Umiikot ang isang grupo para manglimos. Kita nako, grabe. Manglimos kita nyo Nanglilimos po ang grupong ito para ho itulong sa mga hanggang ngayon ay nakakulong na mga nanggulo diyan po sa Mendiola. Sara, napakarami yung perang ninakaw. Ambunan mo naman sila. Kaso nga mga kababayan, ang katwiran yata, binayaran ko naman sila yun yung kausapan, hanggang bayad lang, bahala na sila. Kaya ganyan. Kayong mga DDS, maging aral sa inyo to. Maging aral sa inyo na Boss Mike, na kapag Our beloved Boss Mike Cervera.